Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Nais kong pagtuunan ng pansin ang sinabi ng ating Panginoon tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Medyo napapanahon at medyo interesado tayong lahat pag merong naghihiwalay na artista. Minsan nauna pa tayo sa balita. Talaga namang nakakatuwa, lalo na pag artista ang pag-uusapan. Minsan, pinag-uusapan pa lang ang kasal, ikakasal pa lang, tas biglang naghiwalay, interesado tayo. Tas ngayon, mababalitaan natin, matutuloy daw ang kasal. Hindi ko na sasabihin kung sino. Palagi ko alam nyo na yon. Pero sinabi ng ating Panginoon, na kung sino man ang makipaghiwalay sa kanyang asawa, babae man o lalaki, at siya ay nag-asawa muli, siya ay nagkasala ng pangangalunya o pakikiapid. Ito makikita natin, o mauunawaan natin, o mas mauunawaan natin, kung pag-uusapan natin at pagninilayan natin ang salitang kontrata at tipan. Kasi para sa ating pananaw, madalas ang tingin natin sa kasal ay kontrata. Talaga namang kontrata dahil may pipirmahan ka, tas ang nakalagay, marriage contract. Pero sa una pa lang, sinabi na ni Jesus, ito ay tipan. Bakit? Kasi pag ito ay iyong hindi nasunod, meron kang nilalabag na kautusan. Tandaan natin na ang kautusan, ang 10 utos, ay tipan. So pag-usapan natin, ano ba yung kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng dalawang partido at may pirmahan. Pipirma kayo dahil meron kayong kailangang sundin na napagkasunduan. At pag hindi nasunod yung napagkasunduan o hindi nasunod ng isang partido ang napagkasunduan nilang dalawa, ang kontrata ay nawawalang bisa. O sabi nila, invalid, null, and void. At kadalasan yun ang pananaw natin sa kasal. Na pag ang mister ko ng babae kumuha ng chicks at hindi na umuuwi, yung kasal namin wala na. Hiwalay na kami. Pwede na kami maghiwalay. At kadalasan, sinusuklian pa natin yung pagkakamali. Kasi nga, dahil hindi mo nagawa yung iyong dapat gawin o yung napagkasunduan, ganun din ang gagawin ko. Di ba, parang kumukuha tayo ng kontrata pag tayo ay nagpapagawa ng construction. Siyempre, sa construction, kailangang may plano, may kontrata. Ganito po kalaki. Halimbawa, si kapatid natin magpaparenovate ng mansyon. Pare-renovate niya yung bahay niya, gagawing mansyon. Kumausap siya ng contractor, ganito po ang magagastos natin. 400,000. Para maipatayo yung inyong 4-story na bahay. Hindi, walang second story tsaka third story. 1 tsaka 4th floor lang. Kailangan nyo ng 100,000 na pang down payment para masimulan kahit papano. May mga kontraktor na siguro pag kilala mo, pwede. Sige, sagot ko muna. Pero hanggat hindi ka nakakahulog ng paunang bayad, hindi masisimulan.
Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Pero napakaganda ng ipinakita sa atin kung ano yung tipan. Iuugnay ko lang yung tipan sa unang pagbasa nung nakaraang linggo. Medyo madaling tandaan. Jeremiah 31:31. Babasahin ko. Behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Gagawa siya ng bagong tipan. Hindi ibig sabihin, luma na yung tipan. Kailangan maunawaan natin na ang tipan, ibinibigay ng Diyos o ibinibigay, pero isa lang ang makakagawa ng tipan. Mamaya makikita natin. Ang Diyos lang ang tanging makakagawa ng tipan. Kaya nga sabi niya, gagawin niya uli, gagawa siya ng bago. Not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. So sinasabi niya paulit-ulit, alam naman natin yung kwento ng Israel, paulit-ulit na nilalabag ng Israel ang tipan ng Diyos. Hindi nila nasusunod. At inihalintulad niya ang kanyang sarili sa isang asawang lalaki. Nagbibigay ng kalinga, proteksyon, nagbibigay ng pangangailangan. Kaya isa sa mga bagay na kailangang maunawaan rin natin sa tipan, ito ay walang kondisyon. Sa kontrata, may kondisyon. Di ba? Kailangan gawin mo to. Pag hindi mo to ginawa, hindi ko rin to gagawin. Kaya ganun yung nangyayari sa pag-aasawa minsan. Pag hindi mo ako minahal, hindi na rin kita mahal. Minsan may lumapit sa aking kaibigan ko, ang tagal na nilang mag-asawa. 40 years na. Sabi, Father, hiwalayin ko na yung asawa ko. Bakit? Pakiramdam ko, hindi ko na siya love eh. So, ganun ba yun? Hindi ba dapat habang tumatagal, nawawala yung pakiramdam na yan na dahil lumalalim na ang relasyon mo sa Kanya? So, tutuloy ko. They will not teach again, each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive them. May nalaktawan pala ako. Verse 33. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them and on their hearts, and I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. So yun yung kasunod na sinabi ko. So, ang sabi ng Panginoon, ito yung magiging tipang ko. Ituturo ko, isusulat ko ang aking batas sa puso at sa isip ng mga tao. Ako ang magiging inyong Diyos at kayo ang magiging aking bayan. Bakit? Dahil sa lumang tipan, excuse me, sa lumang tipan, ibinigay yung batas. Pero ngayon sa bagong tipan, isinulat ang batas sa ating puso. Kaya nga nung sinabi ni Jesus na pag ikaw ay nag-asawa muli, pagkatapos mo makipaghiwalay, ikaw ay
nangangalunya, adultery. So, doon pa lang sa 10 utos, sa unang utos, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang pagkatao at ang kanyang tipan. Kung naaalala niyo yung unang utos, ako ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto, na nagpalaya sa inyo sa inyong pagkaalipin, huwag kayong sasamba sa anumang Diyos. Kapareho ng sinabi ni Jeremias, ako ang magiging inyong Diyos. At sa pagbibigay ng tipan, alam ng Diyos na hindi natin magkakaroon tayo ng pagkukulang. Alam ng Diyos na magkakasala tayo. Alam ng Diyos na hindi natin matutugunan. Kaya nga sinabi niya rito, patatawarin ko na kayo. Kalilimutan ko na, buburahin ko ang kasalanan nyo. Kasama ng tipan ay grasya. Na kung hindi man natin masunod, bibigyan niya tayo ng sapat na kalakasan para masundan natin. Yun ang ibig sabihin. At ano ang ugnay sa unang pagbasa ngayon? Pinadala si Aaron at Moses kay Faraon. At sinabi doon ng Panginoon, sabihin ninyo, ako si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo. Ibig sabihin, may tipan siya eh. May tipan. Kaya nga, alam na natin ang tipan, alam na natin yung kontrata. So anong ugnay nito sa sinabi ni Jesus? Na ang pag-aasawa o sakramento ng kasal ay tipan. Tipan. Hindi nangungahulugan na pag kayo ay naghiwalay, walang bisa na yung tipan. Hindi nangangahulugan na pag hindi nagawa ng isa, yung kanyang dapat gawin, hindi nangangahulugan na walang bisa na ang kasal. Para maintindihan natin, ang kasal ay tipan. At kung magkasala ang asawang babae o lalaki, hindi nangangahulugan walang bisa na yung kasal dahil ito ay tipan. Kaya nga, pag sinabing tipan, ang dalawang tao nagiging isa at humihingi ng tulong sa pagitan nila, humihingi ng tulong sa Diyos, na ang Diyos ang pumagitna sa kanilang dalawa upang sila ay tulungan na magawa nila yung kanilang pangako sa isa't isa. So yun ang ibig sabihin. Kaya, hindi nangangahulugan na ibig sabihin, pag lumayo na yung asawa, ibig bang sabihin nun, pwede na akong mag-asawa uli. Pag nag-asawa na yung asawa ko, halimbawa, pwede na ba ako mag-asawa uli? Hindi, kasi ikaw ay kasal pa. Hindi nawawalang bisa yung kasal. At ganun din yung tipan. Iwanan na natin yung pag-aasawa. Nananatili ang Diyos. Ako ang inyong Diyos. Walang kondisyon. Kaya nga hindi sinabi, pag ikaw nagkasala, mawawalang bisa na yung tipan ko sa'yo. Hindi. Ako ang inyong Diyos. May pero. Pero hindi nangangahulugan na patuloy kang magkakasala at magkukulang. Kailangang matuto tayo. Marahil mas maunawaan natin ito sa isang teacher at estudyante. Na ang teacher, guro, may responsibilidad na magturo sa estudyante.
pwede niyang ituro o dapat niyang ituro kung ano yung syllabus ng subject. May mga ilang teacher tayo rito. Tama po, di ba? Kailangan mong sundin yung syllabus kasi ito yung inapruban eh. Pero pag sinabing tipan, ikaw ay o sinisigurado mo na matututo yung estudyante. Hindi lang basta tapos na ako magturo, sinunod ko yung syllabus, sinunod ko yung subject, naturuan ko na kayo, bahala na kayo. Hindi, pero yung tipan, gagawin ng lahat ng teacher yung kanyang kakayanan at yung kanyang, sa loob ng kanyang panahon, na matuto yung mga estudyante niya. Yun ang ibig sabihin. So ano yung hamon sa atin? Una, na huwag nating sayangin yung pagkakataon ng binigay sa atin ng Panginoon. Palagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na magbago. At tandaan natin palagi ang kanyang tipan. Kasi dito sa Jeremiah sinabi niya, I will be your God. Pero dumating na yung panahon eh. Nung sinabi niyang darating ang panahon, yun yung panahon ni Kristo. Nung hinanap si Kristo ng mga Griego, sinabi niya, ito na yung panahon ko. So, pwede nating sabihin, you will be my God. You are my God, present tense. Ikaw ang aking Diyos. Magkamali ako, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang nagpapatawad. Ikaw ang nagbibigay ng kakayanan para baguhin ako. Meron akong nakalimutan, meron akong mga pagkakamali at pagkukulang sa buhay ko, meron akong karamdaman, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang magpapagaling sa akin. Ikaw ang magbibigay ng lakas. Ikaw ang magbabalik ng sigla ng aking katawan. Iyan ang tipan ng Diyos sa atin. Ikaw ang aking Diyos. Kaya kung titingnan natin, palagi nating mababasa yun eh. Ako ang inyong Diyos. Nung una, marahil sa lumang tipan, iilan lang nakakaalam. Kaya nga, ang sabi ng mga, pag sinasabi nila, ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Israel. Silang tatlo lang yung may relasyon sa Diyos. Pero ngayon, hindi na. Bawat isa na. Kaya nga sinabi niya, isusulat ko sa inyong mga puso. Malalaman nyo. Sa ikalawang pagbasa, sinabi doon, tayo ay anak ng tipan. Parang medyo anak ng ano? Dahil nakikibahagi tayo kay Kristo. Saan? Tuwing nagkukomunyon tayo, kaya nga pag tinaas ng pare, ito ang aking dugo ng bagong pakikipagtipan na nagpapatawad ng kasalanan ng inyong mga kasalanan. So, wag nating kalimutan. Lagi nating ipaalala. Ako ang inyong Diyos. At kung titingnan natin, ito ay gawa ng banal na santatlo, Holy Trinity. Ang Diyos Ama ang nagbigay ng tipan, ang Diyos Anak ang tumupad ng tipan, ang Espiritu Santo ang naglilinis at nagpapabanal sa atin. Kaya nga sinabi nga nung linggo, awit 51, likhaan mo ako ng pusong dalisay. So sa pamamagitan lang ng ating Panginoon,
tayo magkakaroon ng kakayanan upang tumupad sa tipan. At nawa makita natin ang kabutihang loob. Kung titingnan natin, yung mga sakramento, yan yung mga tipan ng Diyos. Yung bautismo, yung pagbibinyag. Bakit? Kasi inilalapit natin ang isang sanggol. Hindi lang sa Diyos, kundi sa simbahan. Kahit wala siyang kakayanang manampalataya. Kaya nga ang sumasagot sa mga tanong, nongning, mga ninong, tsaka ninang. Kaya nga pagdating ng kumpil, siya na sasagot. Pero yun yung tinatawag na primacy of grace. Na yun yung tipan. Wala kang kakayanan, Diyos lang ang may kakayanan para tuparin ang lahat ng ito. Kahit sa pagpapatawad. Di ba? Una na tayong pinatawad ng Diyos. Kaya kung ikukumpara natin yung sa tao, di ba? Kailangang humingi ka muna sasabihin mo, magbabago na ako, patawarin mo na ako. Hindi. Sa Panginoon, pinatawad ka, kaya ka nagbago. Magbago ka muna bago kita patawarin. So yun ang ibig sabihin ng tipan. Kaya ka minahal upang magkaroon ng magandang kalooban. Hindi ka may magandang kalooban, kaya ka minahal ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng tipan. Kaya muli, nawa maalala natin palagi, ako ang inyong Diyos at kayo ang aking bayan.